Ito sa mga sensational videos nila, sumagot na ang central bank. Sabing gano'n, ha? Niwala naman tayo. Tuntua naman tayo. Sumagot na ang central bank. Ang dami nilang pinalabas na video nun. Iba-ibang channel, pero isa lang yun. Sinasabi lang niya, kinuha lang daw yung video niya. Pero sino yung sumagot? Anong division? Ang division na sumagot ay yung concerns and complaints regarding BSP supervised financial institutions. Ang sumagot, Financial Consumer Protection Department. Teka muna, mukhang mali ano ba ibig sabihin nitong Financial Consumer Protection Department? Sa akin pagkakaunawa, kung ako ay may complaint sa isang sanglaan na hindi kami nagkasundo dahil yung sa ibang bagay hindi kami pinagkasunduan, magrereklamo ako sa central bank, doon ako sa Financial Consumer Protection kasi protektado ako ng central bank. Kung sa foreign exchange, nagkaguyuan. Pupunta ako sa Financial Consumer Protection, yun ang sasagot at tutugon sa aking reklamo. Dahil ako ay isang consumer. Ngayon, bakit hindi ang cash department ang sumagot sa kanila na meron namang cash and currency concerns or mas higher level? Ito pang public level lang ito No? Pang public level lang ito. Bakit wala doon, wala yung sumagot sa kanila nandun na lang sa generic. Kumbaga generic, wala man lang specialty Nako, ang dami-dami yung pera. Ang dami niyo sabi niyo backup siya. Tapos bakit hindi man lang kayo sinagot ng maayos? At kapansin-pansin pa, yung isinagot na corresponding sa kanila, autoresponder, coined or canned. Ibig sabihin ng canned, ready-made. At walang conclusion. Walang specific action that will be taken kasi hindi nga yun tailored response. Kumbaga yung tailored response, yung kayo nag-email sa akin, bibigyan ko kayo ng katugunan according dun sa katanungan mo, according dun sa reason kung bakit ka sumulat sa akin. Pero yun, kahit anong sulat mo, kahit sumulat ako doon, tatadala ako sulat sa central bank, pareho kami na matatanggap. So, walang bearing. Walang bearing. Basura ang sagot ng central bank sa kanila. Pero, paano nila pinakilala? Naku, ang laki. Gumawa ng graphic representation sa YouTube. Napakalaki. Yung heading nila, yung caption nila, as if it was a milestone event. Scam o hindi? Apparently, scam. Okay? Sumunod tayo. So, yan, isa sa mga obserbasyon. Kaya wag po tayo padadala. Ano ba yung ibig sabihin ng scam? Definition ng scam. A fraudulent or deceptive act or operation. So, ibig sabihin, hindi nangangahulugang, hindi ka kinunan ng pera, hindi ka na-scam. Kasi ang ibig sabihin ng scam, yung act pa lang, yung pagkilos pa lang isang or operation. Kapag ito'y madaya na, scam na yon. Kaya, batay sa definition na yan, yung ginagawa ni Magsisibya ay isang uri na ng scam. Okay? Ano ba yung deceit o trickery, pandaraya? Specifically, ito ay intentional, pananadya. Perversion of truth, binabali yung katotohanan. Pinapalitan yung katotohanan. In order to induce another to part with something of value or to surrender a legal right. Ibig sabihin nito, babaliin yung katotohanan, isisway ka doon sa paniniwala na gusto niyang paniwalaan mo at nang sa ganon, i-give up mo yung pera mo, i-give up mo yung alahas mo, kung ano man, value na gusto niyang makuha sa'yo. So kahit ano man,
napasama kita, napasama kita. Naligawan kita. Pakilala ko ng ganito. O, may napaibig kita. O, pero hindi pala kita mahal. O, pwede mong sabihin scam. Ba? Pero hindi nangahulugan na meron akong kinuhang pera sa'yo. Kasi yun, ang bunga nun ay talagang intensyon mong mapaibig lamang siya o makuha lamang siya. Okay, sige. Tuloy natin. So ito ngayon, bumibusisi natin, itong GISA yun, ito sisimulan natin. Ito opener pa lamang ito para pa lang to, primer pa lang. Dito, sasabihin nila, bakit ka nag-conclude agad na hindi ka naman lang pumunta sa Isla Bocas Grande para mabusisi mo yung dokumento? Wala kang katibayan. Inuulit ko, hindi po ako nagbibitaw ng pronouncement dito kung hindi ko ginagawa yung aking homework. Nakagawa na po ako ng homework at sabi ko nung sumuri, peke. Ngayon, ano ko na ho yun? Pinagkakatiwalaan ko yung source na yon. Susugal ko. Peke. Ngayon, kung patunayan nilang genuine, haharapin ko sa korte. Kung ididemanda nila ako, tatanggapin ko. Kung ako'y makukulong dahil nanira ako na integridad ng GISA yun, sa pagsasabing peke yan, pakukulong ako. Walang problema. Dahil pinagkatiwalaan ko yung source ko nang sabihin niyang, peke! Sa itsura pa lang, peke! Then, sabi ko, sige. Peke. Okay? So, yan ang isa sa mga pinagmamalaki, ha? Peke. Peke, okay. So, yan, lumabas. Peke. Now, itong si Magsisibya, bagong salta lang yan sa Isla Bocas Grande. Actually, ang kanyang purpose nung pagpunta niya dyan, wala ho siyang idea eh. Walang alam to eh. Parang isa lang siyang journalist. Kasi nagbibilag nga siya, nagkukomentaryo, maingay. Tinitira ho lang ho nila yan para kumita siya, magkaroon ng audience. Binabanatan niya yung mga sila kibuloy. At primarily, sila ay mga tinatawag na Kappa Defender. Although may nagsasabi sa akin, hindi ito member ng Kappa. Pero ang tema nila, pinagtatanggol nila yung mga Kappa members. Okay? And nataon, siguro nabalitaan niya na may nagbukas na International Maharlika Bank, nagpunta siya doon. At yung leader ng Maharlika Bank na si Attorney Gonzales, nando doon at nakikita ko, nag-reporter din naman ako. Talagang aligagas siya. Gusto niya magpa-impress. Hindi siya pinapansin ni Attorney Gonzales. At sabi pa niya doon, actually, ayaw ito ipa-broadcast ni Attorney Gonzales. Ayaw ipa-broadcast yun, ayaw ipa-livestream yun. Pero sa insistence niya, gusto niya eh. Gusto niya paputokin eh na broadcast. Although wala akong nakita dun sa video na yon na he was accorded with courtesy. With high courtesy. Kumbaga. Basta ganun lang si ano. Doon sa video, base lang ito sa video, Glenn, huwag ka mag-aala. Huwag ka magtaano. Days later, naging dato na siya. Pero, base dun sa mga pronouncement ng samahang yan, ng International Maharlika Bank, noong November 8, I would assume na wala pang Glenn Elorico na pumasyal din sa lugar. Kasi yung pagpunta ni Glenn doon sa mga third week ng November, nung in-inaugurate yung International Maharlika Bank. Pero days later, nagdeklara na siya as dato, nagdeklara na siya as spokesperson. Pero ito, I would like to believe na ito wala pa siya din
Wala pa siya dun sa punto na ito ay isinulat kasi ito ay nasa earlier date. Okay, basahin natin. Ito ay ano lang, ito draft, no? Ito yung logo, November 8, 2019. Tingnan yung pagkakaiba, no? Dear President, so siguro lalagyan na lang nila rito kung greetings. We are writing you this letter concerning for the currency in the nation of Maharlika. We have a concern that we need you to know the value of 200 pesos per Golden Scion. Executive Order, tandaan natin to according to Executive Order Series of 2017 and Universal Humanitarian Law are here to attach. In the exercise of our rights, karapatan, collective representation and self-government as provided in the RA 8371 known as the IPRAD Law, Section 13, etc., Article 37, which provides indigenous people have the right to the recognition, etc., etc. Nothing in this declaration may be interpreted as diminishing or eliminating the right. So, ibig sabihin, pinapaunan na nila kung ano man yung maisulat nila dyan, ay hindi magbabago yung proteksyon na dapat igawad sa kanila. Fine, walang problema. Now, pinakikilala nila yung GSIO na in this connection, we can be instrumental in assisting the nation by helping with the necessary needs, not only for building infrastructure and shelters, but to feed the people and fulfill medical needs. We do not expect that anything will be done. Palagay na natin may problema sa grammar, okay lang yan. That's very understandable. Pero pag inunawa mo itong we do not expect anything that anything will be done, okay lang yan. Sige na, palampasin na natin. In accordance with the international government of ECOSOC, ito na. Ay, hindi ECOSOC ICESCR. The state parties with the present covenant recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger shall take individually and through international cooperation the measures including specific programs which are needed. Blah, 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 blah. Thank you for considering this letter. Please let me know if you need any additional information that may influence your decision and please acknowledge and confirm upon receipt this letter. God bless. Ganun. From Dato Bontito Leon Kilat, Attorney Vicente B. Gonzalez, may signed, Customary Counsel, Assistant Judge, Dato Amala, at si Bae Amala. So, makikita natin dito, may problema sa grammar, okay lang yan, hindi yan importante. Ang importante, yung sinseridad ng sulat. Pinakikilala na ho yung GSION. Pero, straightforward. Straightforward. Walang claims. Hindi naman sinasabing, may backup kaming gito. Wala. Very humble. Very sincere. Para sa akin. Sincere. Now, November 8. Nung in-inaugurate yan, sometime November 20 siguro yan, pumasok na nga itong si Glenn Elorico as a vlogger ng Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino. Days later, naging dato na siya. Pagpapakilala niya as under sa KKK Alimaong na ang presidente noon ay si Attorney Gonzales, itong alias Dato Bonkilat. At nag-declare na siya noong November 26. Nag-declare na siya ng Maharlika Nation, Universal Divine Government. So, malaking may mga nagpadala sa akin ng hindi ko alam, yung mga friends ko pala sa Facebook, mga na yan, handa na. Okay lang, sige, no problema. Na-arouse yung aking curiosity. Gusto ko siyang interviewin, pero nag-decline siya. Now, prior dun sa kanyang declaration, tahimik ang Isla Bukas Grande. Walang problema. Kahit sabihin mong may naririnig na may tribo doon sa lugar na yan. Kahit naririnig na nila may development yun sa area na yan. Palagay mo na. Palagay mo na. Yung kilalang personalidad na maraming paldo-paldong pera. Palagay na natin yun na nag-develop noon. Palagay na natin. Yung isang concerned resident doon na intellectual,
nag-iisip, walang problema. Pinagkikibit-balikat na lang niya. Siya si Edilito Sangco na galit pa rin hanggang ngayon itong si Sampid. Itong Sampid na Glenly Elurico dun sa lugar. Kasi sabi ni Edilito Sangco, dito na ako pinanganak sa Socorro, wala akong nabalitaang may tribo ng lumad dito. Walang indigenous people dito. Kasi itong lugar namin ay mga migrants to galing sa Bohol, galing sa ganito, galing sa ibang lugar, sa Leyte, at nagustuhan na nila dito at namumuhay kami ng payapa. Bagaman may mga nagpupunta at nagpipakilala, nagtitipon-tipon at nagtatayo ng mga tribal, binabaliwala ko lang yan. Sabi niya. Pinakikipit-palikat ko lang. Well, base dun sa nabasa nating sulat kanina, tila, walang problema eh. Straightforward eh. Di ba? O kahit na may walang ingay. Pero nung dumating, itong si Dato Magsisibya, na alarma itong si Edilito Sangco. Kaya tinanong niya, anong tribo ka ba? Dahil ang lumad ay merong 15 tribo, ganito. Saan tribo ka napapabilang? At bakit ganyan ka umasta? O, kaya sinasabi, in short, magkaroon tayo ng healthy debate para magkaliwanagan tayo, etc. etc. Pero bagkus, nang dumating itong si inaway niya itong si Edilito Sangco, ito pang si Sangco ang walang alam, sa kabila ng lahat, na itong si Glenly Elurico ay sampid lamang dyan sa lugar na yan. So nagulo na. Itong Edilito Sangco, hindi na lang siya pinaltulan. Binasa ko yung kanyang maganda yung kanyang argumento. So, ang nagdala ng gulo dyan sa lugar na yan, walang iba kundi itong si Magsisibya. Now, dakuan natin ngayon yung sulat din kanina. Paano nabago? Noong November 8, tahimik, Walang claim, Walang problema. Ang ganda. Kahit may sasabihin natin, may diferensya yung grammar, hindi ko iintindihin yun. Kasi iintindihin ko yung sincerity ng approach ng sulat. Pero, nung dumating si Magsisibya, nag-aasta na. Ginamit ng social media at kung ano-anong announcement. Ito na ngayon ang tema ng sulat. December 16. Nag-pronounce siya November 26, Nang sinabihan niya ang sarili niya na siya isang Dato Magsisibya at spokesperson ng Maharlika Nation. Bla 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 bla. At magdedeklara ng G-Zion. Ito na ngayon na naging tema ng kanilang sulat, panunulat. Letter of Instruction 2019-001. Yung isa sa mga signatory, si Bae Amala, naging Soul Redeemer na. Wala namang nakalagay na Soul Redeemer doon. Hindi naman nagpakilala ito na Soul Redeemer siya nung sulat nila nung November 8. Mapagpakumbaba pa nga. Pero, sino ang nasa likod mo, Elurico? At naging ginawa ninyong Soul Redeemer, itong si Bae Amala. Ano bang ibig sabihin ng Soul Redeemer? Yan ang tinatawag nating Soul Signatory. Pinakikilala na ninyo na itong Bae Amala ay Soul Signatory. Global Funder and Implementer. Wala naman sinasabi ng original na Gumawa ka ng gulo, gumawa ka ng ingay, na-arouse mo yung interest ng isang resident dyan, na intellectual, na si Edilito Sangco, binomba mo, binaburi mo, binastos mo, at nagpakilala ka ngayon ng isang Soul Redeemer, Soul Signatory sa katauhan ni Bae Amala. Ngayon, yung kanina, yung nire-refer nilang economic, according sa ito ay International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
under Article 2. Yan ano. Napalitan na yata. Ano ipinalit? International Economic and Social Cooperation, ECOSOC. Article 55, Chapter 19. Chapter 9. Kaya itong tinatanong. ECOSOC ha, tandaan yan. Yan ang tinatanong ni kapatid na Nicanor Dolendo. Diba, Nicanor Dolendo? Anong masasabi ni Tiburcio Villamor Marcos diyan sa ECOSOC na yan, na ang sinasabi ng grupo ni TBM na siya ang implementer ng ECOSOC, paano napunta kay Bai Amala? Don Tiburcio, pababayaan mo lang ba to? Di ba dapat kayo ang magpapatupad ng ECOSOC na yan? Paano napunta kay Bai Amala? At base dun sa sulat, wala namang prior recognition parang walang alam itong si Bai Amala. Ngayon, sino nagsingit niyan? Kaya parang chapso yan, no? Nagluluto sila, nagluluto. Tuloy natin. Pero dapat managot ito kay Don Tiburcio. Bakit niyo pinagamit yung kanyang karapatan? Karapatan niya bilang sole implementer ng ECOSOC doon sa Alpha Omega World Marshall Development Program. Hindi pala siya. Hindi pala siya ang sole signatory. Si Bai Amala. Dimilitaw. Okay, tuloy natin. With the view of the creation of conditions, stability, well-being, blah, 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 of high standard, blah, 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 solution for economic, ayan, ito yung mga premise nila, no? Whereas, ito na, instructing all the banks of the world in the immediate lawful monetization and circulation of the international currency known as Golden Zion, a gold-based currency note of Maharlika is now declared. Diniklara na. As legal tender in payment of all debts incurred by the Vatican. Lakas ng loob nito. Utang ng Vatican, sila magbabayad. Spain, US of America, RP since 1875 until the present. Lakas ng loob. As a unilateral enforcement of treaties, ito UNDRP, which provides. So meaning, ang trabahong ito, pagdideklara ng legal tender, pagdideklara ng panibagong currency, ano ho yan? Kumbaga pribilehiyo ho yan, binibigay doon kay Spiritual Wonder Boy, doon kay ASM, doon sa sole implementer. Pero meron na palang sole implementer ngayon sila, na itong si Bai Amala. At yan ang sinasabi nga, pinagmamalakin nila. Now, tandaan mo natin to. Tandaan mo natin bakit mukhang 1875. Ba't pumasok na 1875? Saan nangyari yun? Matanda pa kayo to? Kasing idaran ni Jose Rizal. Si Jose Rizal nito nasa 14 anyos lang. Pero cover na ng ni Bai Amala, no? With all respect, Bai Amala, alam kong inosente ka rito. Now, ito ngayon ang tugon ng isang nangangalang Emmanuel Humilla. Kung si Dato magsisibya yan, dapat hawak niya ang eternal closure na recognize ng Security and Exchange Commission, ng Supreme Court ng Pilipinas. Sa international, dapat hawak niya ang Global Wealth Management Office, ang Financial Action Task Force. Ang dami pa. Kasama ang 34 international agencies worldwide. At yan na nang sinasabi sa atin ni Kuya Christian. Pero ni isa, wala silang maipakita. Ang eternal closure of documents, World Bank lang ang authorized mag-issue declaring the only heirs. So pinagkakaloob ho yan, yung pribilehiyong yan, hindi ho pwedeng sasabihin mo lang nakalagay sa sulat, ikaw na yun. Declaring the only heirs of global assets and International Monetary Fund certifies na pwede siya mag-print ng pera according to his gold backup. So dato magsisibya, ba ang heir ng global asset? Hindi. Ito,
Kasi di siguro na Emmanuel. Hindi siya, kundi yung kanyang yung tinatawag na bae. Kaya, di ba may habang kadalasan habang nagla-live stream siya, meron siyang kausap na babae. Yun siguro. Yung kanilang hinirang, kanilang pinakilalang spiritual wonder boy o ASM o yung show signatory. Oh. Ha. No. Itanong mo kay Ka Anton with ang sagot. Parang si Emmanuel, parang alam niya yung sagot ko. Hindi naman. Okay? So, dito natin makikita ngayon na napakalayo nung tema, yung tenor. Dati, sweet lang yung tugtog, sweet. Pero naging rock sweet na, naging rock, bongga, ang ingay. Oh, rayot. Ang galing ni Magsisibya. Spokesperson talaga ng Maharlika Nation kahit nag-iisa lang siya. Kahit wala doon yung suporto ni Atty. Gonzales na hindi yun nakikita. Maski si Bay Amala, hindi nagpapakita. Now, ano ba yung sinasabi nilang since 1875? Mamaya, unahin muna natin ito. So, ano bang backup daw nila? Saan daw yung backup nila? Yung authority to print. Unahin natin yung authority to print. Sinasabi rito na whereas the above-mentioned currency is likewise backed up. Ito pa, malipat itong Di bale. It's always likewise backed up by the ancestral domains of different tribes within the Philippine archipelago. Further, an authority, ito na yung pinagmamalaki niya, pinangangalanda ka niya. An authority for engraving currency issued by the World Bank on the 10th day of September 1976 at World Bank, Washington, D.C. So ito daw, ipinirmahan sa Washington, D.C., pirmado ni Ferdinand E. Marcos noong 1976, ni Robert McNamara at ni Arthur Burns. Si Arthur Burns yan sa Federal Reserve. Ang tanong, yung bang kanilang pinirmahan para sa Golden Zion? Yung bang kanilang pinirmahan applicable dun sa G Zion? Sasabihin na naman ni Elorico, kung pinayagan nga si Marcos, bakit kami hindi? Nangaangkin ka na naman Katulad ng sinasabi mo, kung yung Marshall Islands, isang nation, bakit tayo hindi? Kami rin. Yan. Ganyan na, scammer na yan. Nangaangkin ka kahit alam mong hindi totoo, kahit alam mong baluktot yan, pagdidildilan mo. So, kitang-kita rito, ang philosophy mo dyan siguro, kung pinahintulutan na si Marcos, Maharlika yan. Referring to Maharlika, kaya we have the right to print. Ganon. Okay. Sige. Ayan kitang-kita rito. Kaso mo, kakilala ko yung expert Kakilala ko yung expert. Nagsabi, fake yan. Paano mo nasabi? Panahon po noon, 1976, wala pang computer printouts na tulad niyan. Wala pang desktop computers na magpiprint niyan. Kaya, di makinilya lamang po. Electric typewriter. At ito pa, sabi, pinadala rin sa akin to ng isang nasa likod ko. Marami ho kami hindi troll sa Elorico. Kami mga concerned citizens na may nalalaman dito sa issue na to na tumutulong sa inyong lingkod na ituwid yung mga pagbabaluktot ninyo. Siguro, part of your statement was referring to this one. Pero yung mga sinasabi mo, wala sa hulog. Nilalagay mo pa doon, may Jose Rizal, meron pang Maria Cristina, bla bla bla. Hindi yun ang mga components, hindi yun ang mga elements na ginagamit para doon sa certificate for engraving. Ngayon, kung ipagpipilitan mo pa na yung certificate for engraving ay applicable sa G Zion, nasa inyong klitsi, nasa inyong printing plate na ginamit ninyo doon.
Kainis ka eh. Ayan. May sinasabi rito. Oh. Pero, American dollar currency yun. Hindi yun GISA yun. Or, probably, para yun sa ang bagong lipunan at hindi GISA yun. Gaya nito. Oh. Panapautang, American dollar currency. Galing doon sa King Bernardo Carpio, Jose Rizal, Ferdinand Marcos. Transfer of authority, hindi ko masyadong alam yan. To spiritual wonder boy, may binabanggit ka rin spiritual wonder boy dyan sa binabasa mong bogus na authority for printing in engraving. Kala mo ano eh. January 1, 2000 din, may sinasabi ka. Pirma ni Robert McNamara, ni Presidente Marcos, iba pala pirma niya. Iba pumirma to. Ewan ko kung totoo to ha. At ito kay Anthony Santiago Martin, pati yung thumb mark. Tama, dapat yan meron biometrics na naka-attach. Pero dun sa pinakita mo, mukhang wala oh. Halatang basura eh. Now, papakitaan kita ng galing sa World Bank. Sabi sa'yo, maraming tumutulong sa atin. Papakitaan kita para makita mo na yung dokumento noon ay hindi computer generated. Ayan. Okay? Kung sinasabi mong September 10, 1976, signed in Washington, D.C., nasa si McNamara nung mga time na yon? Nasa Washington? Ayan, nasa Washington. September 10, 1976. Tingnan niyo ha, tandaan niyo. Computer generated ito. Ito yung kanyang mga appointments at that time. Ayan. Kompleto. Kompleto ha. Tingnan mo na. Nasaan yung presidente? Presidente siya ng World Bank eh. Whereabouts? 8 o'clock. Dumating siya ng 8 o'clock. Punto. Tapos may telephone call, may tumawag, si Mr. Miriam, Mr. Franco, Mr. Ryrie, Mr. Maddox. Ito lang yung mga kausap niya, itong ginawa niya. May mga pumasyal, mga ganyan, ano. Pero walang nasasaad dito. Nakipag-lunch. Na kay Witty Ben, Dale and Knapp, ganyan-ganyan. Secretary, nakipagkita kay sekretarya ni Senator Inoue. Yan ang naging activity niya. Pero walang nakalagay dito na nagkipagkita sa presidente ng Pilipinas sa sinasabi ninyong pumirma si Presidente Marcos doon sa Washington DC noong September 10, 1976. Wala. The only moment na nagkita sila ni Presidente Marcos was October 4. Yan. 1976, during the time na nagkaroon ng summit dito ng World Bank. At si Presidente Marcos ang nagbigay ng opening speech. Okay? Kaya ito, Barrio Fiesta at Folk Arts. Kompleto. October 4 yan. October 4 yan. At nandito, malinaw na malinaw. Ang mga entries, hindi computerized, kundi gawa sa typewritten. Ayan. Dinner hosted by President and Mrs. Marcos at the Cultural Center, Tuesday, October 5, 1976. Ayan lang yung moment na nagkita sila. Pero walang sinasabing nandito nagkita sila ni Arthur Burns. Wala. Arthur Burns, tingnan natin. Muted pa to. Amy Marcos. Tingnan natin. Amy Marcos. Ayun, nagkita sila noong October 7 ni Miss Amy Marcos for 15 minutes. Nakipag-kuhan. Okay? Pero October 7, hindi September 10. Ngayon, sinasabi mong Arthur Burns. Si Burns. Hindi natin Burns. Wala. Kung nagpirmahan sila, edi sana lilitaw doon na nagkita man sana itong Burns, si Arthur Burns, tsaka si McNamara. Pero wala. Meaning,
Hindi lamang nakukonfirm nung nagsabi sa akin katiwa-tiwalang source na bogus yan, natanggal tuloy pustiso ko, sorry, na bogus yan, kundi pinakitutunayan pa dito sa World Bank document na ito na hindi nagkita si Burns, maliban na lang siguro kung secret yan. At dahil ang Pangulong Ferdinand Marcos at that time ay pumirma ng presidential decree noong September 10. So hindi rin ito masasabing nagpunta sa Washington DC para makipagpirma ng ganyan dokumento. Okay? Oh, ano pang ano natin, ha? Sandali, ayusin lang natin to. Balik natin dito. So itong pinakikita mo, bogus, scam. Mamalaki ka pa. Tatawagin mo pa si Duterte. Anong klaseng presidente ka? Hindi ka pupunta rito sa Isla Bocas Grande. Baka ikaw ang natrap dyan. Ikaw ang nagpunta dyan sa Isla Bocas Grande at hindi ka na makalis. Sabihin mo lang kung may tumututok sa'yo dyan. Are you at a gunpoint? Gusto mo pa akong pumalit sa'yo? Gusto mo pa akong ipalit sa'yo? Ano, sinong nagpipigil siya dyan? Higante? Kapre? Matanda? At hindi ka paalisin kung wala kang kapalit? Sabihin mo lang. Para, ito pang troll ito eh. Ito si Kali Baguadlaw. Oh, International Bank of Monthly ka. Ba't dadaan sa World Bank? May mga arroganting statement. Ang World Bank mismo ang magpapa-under sa IBM. Talaga naman. Nagets nyo? Ang galing ano? Kaya mga inaatensyon ang lahat ng bangko at ito pa. It's tribal money. Mababaw lang talaga ang pagkakaintindi ninyo. Ang galing, ang galing. Tribal money maglo-lord over sa World Bank. My goodness. Ito pa, kay Ras Dinolan. Kaibigan ko to si Ras pero ewan ko baka naluto utak eh. GSION is backed by a certain bank instrument called Bonus 3392-181, authorized by U.S. Treasury and World Bank Group, authorizing a sovereign country to print currency backed with precious metal. There was a deed of assignment executed. Patay tayo dyan, Ras. Napaniwala ka rin. Bakit ano ba yung Bonus 3392-181? Yung Bonus 3392-181, ito po may kinalaman pa dun sa tinatawag na Peruvian Bearer Bond. Ito po walang kinalaman sa Pilipinas. Ito ay kayamanan ng Peru. Noong panahon ng 1875, nangailangan ang Peru ng bayad sa Britanya. Yung mga yung Britanya, alam nyo, ang negosyo nila dyan yung release eh. Maging ang China, maraming tumutol ng mga emperador nung araw. Yung emperador nung araw, medyo ayaw niya yan eh, na mag-ano ng release kasi makakautang sila sa Britanya eh. Pero nagre-resort din yan sa bribing para maano yung mga railway project. Kaya nagkaroon na ng utang yung mga incheck, tinatawag na sa bonds ng Super Picelli, Yuching Yuhai, mga railway bonds. Ibig sabihin pagkakautang ng China at ginagarantiyahan ng ibang institusyon. So itong Peruvian bond na to, walang kinalaman po ang Pilipinas yan. Yan eh sa pagitan ng Peru, ng Britanya at ng Amerika. So, sabi ng Peru, kailangan namin ng bayad sa Britanya kasi humihingi sila ng backup yata ng ginto. Yung may backup ng ginto, wala kaming ginto. Sabi ng Amerika, sige, kami na magbabayad. Para magawa yung release ninyo, kami na magbabayad, pero kapalit ng bayad namin sa Britanya, yung inyong tinatawag na nitrate. Chemical. Nitrate. Hindi man ang nitrate kasi pinakamagandang nitrate yung nandoon sa Peru. At saan ba ginagamit yung nitrate? Doon sa pulbura. Mga panahon na yun mabenta ang mga armas. Dahil nakakagulo. Kaya importante yung nitrate sa industriya ng Amerika. So yun, na-develop.
Hanggang sa natabunan na itong ng dokumento na ito, malaki ang na-accumulate, trillion din. Pero, anong pakialam ni Marcos dyan? Ras. Walang pakialam si Marcos dyan. Nilagay nga lang itong Peruvian bonus na yan doon sa dokumento na ginawa-gawa nila grupo ng pinakikita dito sa dokumento nila. Gawa-gawa, hindi nila naintindihan. Tingnan natin, ha? As stipulated under the deed of assignment dated May 10, 2000, ito nakakatawa to eh, executed by the Global Alliance Investment Association, GAIA, represented by E.J. Eker, as guaranteed by Bonus 339281, which serves as debt collateral as an asset reserve in all banks, which is payable in gold and likewise recognized by the U.S. Treasury and Federal Reserve Act of 1913. Ito po, debt collateral ng Peru. Payable in gold. Papunta dun sa UK o dun sa Britanya, Great Britain. Kaya ni-recognize ng US Treasury kasi nga yun po ang kasunduan ng Peru, ng Amerika, at ng UK para magawa yung kanilang railroad project sa Peru. Pero walang kinalaman po ang Pilipinas. At ba't mo gagamitin ito magsikibyo? Magbabatya? Ginagamit mong premise. Ngayon, sino ba itong E.J. Eker na to? Ha? Ito, sige, paniwala pa kayo rito sa bonus-bonus na to. Itong E.J. Eker na to, Global Alliance Investment Association, mga patay na ho yan. Itong dokumento na to, noong 1999 pa eh. Sa Hilarmi Apartments, Ayala Avenue. Itong Hilarmi, yan yung pag-aari ni Hilario at ni Army Cruzela. Yung unang kauna-unang Miss Universe na nakapag-asawa ng Hilario. Hilarmi. So, ito na yung mga nicho ang origin na itong Peruvian bearer band na to na ginamit ng mga Eker na makapang scam. At may mga cohorts po sila. Now, isa isang aklat. Merong lumabas na ganitong na may ganitong article. Na galing yan sa Bonus 3392. These counterfeits have also been used. Kasi nakapagperahan eh. Kasi nga matagal na nakaligtaan, matagal na hindi na pero may mga nakasilip. At yun ang ginamit nila na pagkwakwartahan. Ang mali lang nitong nagturo sa iyo, Glenn, kuryenteng malaki to. Dahil maaari kang isangkot. Ito, tingnan mo. These counterfeits have also been used to fund Islamic fundamentalist networks in the Philippines. The Abu Sayyaf, and to help support the Al-Qaeda network of Islamic groups. Those frauds have all been discovered and uncovered. Some $400 trillion in phony financial instruments have been written on the Bonus 3392. Phony by these counterfeiters who are expatriate Americans known as E.J. and Doris Eker. Natatandaan binanggit dito sa sulat nila, dun sa kanilang LOI, lakas-lakas na loob mo magpa-LOI. Dito mga counterfeiters pala to. E.J. Eker. Most recently by Makati City in the Philippines. There may be more than that, as new frauds are being discovered almost every week. But even if the number tops the 500 trillion mark, that's but a mere fraction of the total value in gold collateral of this Bonus 3392-181 as of May 2003. Ano ibig sabihin po niyan?
Gold collateral nga. Pero pinagkaloob sa Peru. Wala kayong karapatang gamitin. Pero ginagamit ninyo. At mapapansin, kapansin-pansinin. Sabi mo, tutulungan ko ang MNLF, ang MILF, ang Abu Sayyaf. Babay lang ka nga. Hindi ka dato, babay lang ka. At inanibang ka ng espiritu ng mga ekers. Sige, tingnan natin kung saan yabang mo, hanggang saan yung yabang mo. Yung action mo, yung mga pinopronounce mo sa programa mo, kitang-kita, nagmamatch doon sa findings, kung ano yung bonus na yan. Bonus 38, ano ba yan? Bonus 3392. Saan mo nakuha yun? At yung mga statements mo, para kang separationist. Hiwalay na ako sa gobyerno. Pero nananawagan ka sa presidente. Pag hindi ka pumunta rito, pupuntahan na dito, suportado na kami ng guardian, suportado na kami ng ganito, meron na nag-aanti na pera sa kanila. Kahit burahin mo yan, kahit burahin mo sa YouTube yan, may file na sila ng mga videos mo. Siguro anticipated mo na yan. Baka alam mo na ganyan ang mangyayari. Inuutusan ka magsalita ng ganyan. At dahil hindi ka na makaalis, nag-birthday nanay mo. Wala ka sa tabi ng birthday ng nanay mo. Naiwan ka na dyan magmula ng pagpunta mo. Bilang isang vlogger. Nung pumunta ka dyan, nung vlogger ka pa lang ng munting tinig ng ordinaryong Pilipino, ibang aura mo. Masayahin ka. Kaya nung minsan nangusap ka sa akin di mo lang alam, Anton, di mo lang alam. Naawa ako sa'yo, may nakita akong lingning doon sa mata mo. At may nakapagsabi sa akin, Anton, di kaya napipilitan lang yan at may nakatutok sa likod niyan? Imbis na pagalitan kita, imbis na magalit ako sa iyo, kaawaan dapat kita. Dahil hindi ka na nakaalis dyan. Prove me I'm wrong. Tignan natin kung makatabid ka, makalabas ka dyan sa isla na yan. Kung hindi, baka may nakatutok sa iyo. Baka ano yung nanay mo? Kakawa. Okay, sige, sorry. Ako'y lalo na kung totoo yun kung totoo. Lalo na nandiyan yung nanay mo. Masakit din sa'yo yan, lalo na anak ka. Masakit din sa nanay mo yun, na hindi ka nakikita. Alam ko yan dahil mahal ko rin nanay ko Okay, sige. Hanggang din na lang muna. Okay so at least dito sa ating pagbalangkas nito naunawaan na po natin na yung integridad kanilang pasubali tungkol dyan sa backup na yan wala pong basihan.